Amen. Magandang gabi sa lahat. Nagagalak ko ba makinig ang lahat? Amen! Sabihin natin Jesus, yung malakas. Jesus! Isa pa, Jesus. Jesus! Amen, no? Sabi dito, this is the last and the final word that comes to Jesus' lips. Na binanggit niya Jesus sa kanyang mga labi habang siya yung malapit na alisan ng buhay, ng hihinga. Sabi po dito, Father, into your hands I commend my spirit. And sinabi rin po ito sa Awit 31 verse 5. Ang sabi po dito, sa iyong kamay, ipinapagkatiwala ko ang aking buhay at sa akin ibibigay ang iyong kaligtasan. Ikaw ay Diyos na mapagkakatiwalaan. Ayun po na sinabi dito sa Samuel. At ang sabi po, next na po. Sabi po sa A, what does the word indicate that Jesus submitted his spirit to the will of God? Una po dyan is a word of intimacy. Ano po ba intimacy? Intimacy is a feeling of being close and emotionally connected and supported. It means being able to share a whole range of thoughts, feelings, and experiences that we have as a human being. Sabi po, yung intimacy po is, di ba nga po may mga word po na sabi po, intimate relationship mo kay God. Ayun po yung sinasabi na may relasyon po tayo sa Panginoon natin. Ito ay nagpapakita ng kanyang katapatan at pagpayag na sundin ang kalooban ng Diyos. Pangalawa po is a word of trust. What is a trust? Trust is something safe and reliable. You believe that they are honest and sincere and will not deliberately do anything to harm you. Sa tuwing sinusunod natin ang kalooban ng Panginoon, nagpapakita ito ng ating pagtitiwala sa Kanya to work His will in your life. Tayo po sa pangatlo, a word of surrender. What is surrender? Surrender is word of being wholly, buo, wholly present. It's not giving it to an enemy, giving up or being lazily. Surrender is living in your body and soul and feeling at ease. It's being aware that so much in life is actually out of your control and accepting it fully. To surrender the Lord is to build your life upon the values of His kingdom. Sabi po, Jesus knows the promise of God is what the promise of God. Jesus knows the promises of who God is and what God can do for you. Sabi po, meron po ako dito nilagay na 3 indicate word, make 1 word. Sabi po, ulitin ko po, 3 indicate word, make 1 word, it's called obedience. Sabi po, Jesus is the obedient one. The center of His life is this obedient relationship with the Father. Maaaring mahirap itong maunawaan dahil ang salitang pagsunod ay napakaraming negatibong kahulugan sa ating mga buhay. It makes us think of authority figures who impose. Ano po ba yung impose? Na nagpapataw ng ating mga kalooban sa ating mga hangarin o kagustuhan sa buhay. But none of this applies to Jesus' obedience. Walang makakapantay po sa pagsunod ng Panginoong Diyos sa kanyang Ama. Sabi po, His obedience means a totally fearless confidence, and His obedience refers to listening to His loving Father. Sabi po, in this word, Father, into your hands I commend my spirit. Ang salitang ginamit ni Jesus dito, habang binabanggit niya ang pagsuko ng kanyang espiritu sa mga kamay ng Ama, sa kamay ng Ama ay isang salita ng deposito. Ano niyo po ba yung deposito po? Ito po ay isang example sa naglalagay ka ng pera sa isang bangko. Sabi po, tulad ng paglalagay ng pera sa isang bangko, inilalagay mo sa bangko dahil alam mong safe ang pera mo doon. Di ba? Amen naman po, di ba? Sabi po, maging ganoon din si Jesus. Inilagay ni Jesus ang kanyang espiritu sa kamay ng kanyang Ama. Sabi nga po, Father, into your hands I commend my spirit. Sabi po, mga kapatid, it's not your body, but your spirit that is most important. Sinabi ni Jesus,
Ano ang mapapakinabangan ng tao kung makaktan niya ang buong mundo at mawala ang kanyang sariling kaluluwa? Di ba po, ang hirap po na yung isipin po natin sa sarili natin na kapag yung kaluluwa natin is matuto ko na napakainit na po, parang kapag nakita mo siya yung parang naiiyak ka na sa awa sa sarili mo, sabi ko, kung gaano ka kaganda, kung gaano ka gwapo, ay hindi mahalaga kapag ang iyong katawan ay nakina. Kung gaano karaming pera ang mayroon ka, ay hindi mahalaga kapag ikaw ay nawalan ng hininga. Mga kapatid, huwag natin isipin na kung ano yung nasa buhay natin ngayon sa mundo, kung isipin natin yung kung ano yung gagawin ng Diyos sa buhay mo kapag nag-comment ng Spirit sa Kanya. Diba? Marami sa atin ang nakakaalam na ang iyong pangalan ay hindi magiging mahalaga kapag tinawag ka ng Diyos sa atin. Kaya, sabi nga po sa mga, sa Biblia po na kapag ikaw po ay tinawag na, doon na, huwag na tayo magpahinto pa, ay, wait lang, may gagawin ba? Kung huwag na mga kapal, sabi nga po na marami sa atin ang nakakaalam na ang iyong pangalan ay hindi magiging mahalaga. Hindi mahalaga yung iyong pangalan kapatid, kundi ang mahalaga is kilala ka ng Panginoon at ang mahalaga ay tinawag ka ng Diyos para baguhin yung buhay. Amen. Sorry po. Ang mahalaga sa sandaling iyon, kung masasabi mo sa pamamagitan ng pananampalataya at may pagtitiwala, Ama, sa iyong mga kamay ay pinagkakatiwala ko at pinagkakatubigin ko ang aking espiritu. Sabi ko, God's servant can die with His peace in their souls. May isang naghihingalo habang binabato ng sabi ko dito, may isang naghihingalo habang binabato ng malaking bato ang kanyang balat. Nakikita po natin ito sa Acts 7, verse 59 or 60. So, nakikita po natin doon, ang pangalan niya po is Esteban. Binabato po siya ng mga tao dahil po sa kanyang pagsunod. Pero sabi po, nagsimulang umagos ang dugo mula sa kanya. Tapos sumigaw siya. Ano ang sinabi niya? Umahagulgulo ba siya sa iyak? Hindi. Kundi ang sinabi ni Esteban nang mamatay siya, Panginoon, tanggapin mo ang aking espiritu. Namatay siya tulad ng kanyang tagapagligtas. Kaya niya, kaya mo rin, kaya rin natin. Mga kapatid, na kahit sa huling hininga ng Esteban, na ginawa pa niya yung kalooban ng Panginoon. Yung kalooban ng Panginoon is mag-surrender ka ng buhay mo sa Kanya. I-surrender mo yung spirit mo. Ay, ito yung kalooban ng Panginoon sa mga buhay natin. Ngayon pa. Paano kapag sa pagtulog mo, biglang nagsisilid, hindi mo na nasabi, na Lord, nagkakatiwala ko sa iyong spirit ko. Nasabi nga po, di ba, hindi natin alam yung buhay natin. Hindi natin alam kung kailan ka ba mamamatay, hindi natin alam kung kailan ka madapa. Kundi, sabi nga po na, palagi tayong maghanda. Dahil hindi natin alam yung buhay natin. Sabi po, mga kapatid, sumigaw si Jesus, Ama, sa iyong mga kamay ay pinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Inangkin ni Jesus ang ating mga latay at pinasal ang ating mga kasalanan. Nakikita mo na matay si Jesus, ngunit hindi siya nanatiling patay. Nabuhay siya sa ikatlong araw, siya ay buhay. Ngayon na ang panahon para bumalik sa Kanya ng may pananampalataya. Ito na yung panahon ng mga kapatid, na magkaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya. Magkaroon ng pananampalataya at magtiwala sa Kanya na panatawarin ng iyong mga kasalanan. Magkaroon ng pananampalataya at magtiwala sa Kanya sa iyong mga kalungkutan at pagsubok. Magkaroon ng pananampalataya at magtiwala sa Kanya sa mga desisyon na dapat mong gawin sa buhay. Sabi ko dito na, let us have faith to our risen Lord. Trust Him as your Savior today. Commit your life to Him today. Don't wait till you are dying. Di ba nga po si Jesus po, na habang siya'y malapit na kapusin ng hininga, doon lang po siya nagkaroon ng mag-comment ng Spirit. Pero hindi na po natin kailangan na hintayin pa yung kamatayan natin mga kapatid. Kundi bago pa lang, habang nabubuhay pa lang tayo, ngayon na ito na yung kapatid, ito na yung way mo kapatid na i-commit mo na yung spirit mo sa Kanya. Commit your spirit, commit your body, your mind, your life to Him right now mga kapatid. Na napakalaga ng pag-commit natin ng spirit dahil dito pinapakita yung totoo ka na sa Kanya. Na hindi ka naaalis sa Kanyang presensya.
na andun ka nakalay ka lang sa Kanya. At ito po bilang po sa, tapos na po tayo, at ito po yung pagkatapos natin. Now I realize na habang ako ay nag-uumpisa umattend, hindi lang para dapat umattend ako, hindi lang para dapat nagpapatuloy ako magsimba, kundi sa pagpapatuloy ko, inaiintindihan ko ang bawat salita ng Diyos na nakapaloob sa bawat salita. And one more thing, sa pagsunod is to grow more deeper. Ayun, ang papuri ng Panginoon.